You know, I got the brand new DJI Osmo Action 5 Pro. Pretty cool little camera. But, I think hindi ko siya type. Hindi ko siya type. It's... I don't know, let me tell you why. Alright, get in, son. Go, go, go. Hurry up! Okay. Let's go. What is up, people? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. And today I am using my brand new DJI Osmo Action Pro. So para ma-afford ko to, of course, binenta ko yung dalawa kong GoPro. And dahil nga sobrang pro nitong action camera na to, is sobrang excited talaga naman akong gamitin to. So, nanood muna ako ng maraming YouTube reviews. Of course, pinanood ko yung mga pinagkakatiwalaan kong YouTube tech reviewers. You know, para naman ma-make sure ko na yung bibilin ko is talagang pro. Pero, ayun, nabigo na naman ako, mga herb. Ayan. Kasi nung tinesting ko tong camera na to, ha, and then kinompare ko doon sa GoPro Hero 11, parang mas maganda yung quality ng GoPro Hero 11 ko. Ang maganda dito, maganda yung kulay niya. Itong camera na to, maganda yung kulay, maganda siya overall gamitin. Pero yung overall quality niya, hindi siya ganun ka-quality dun sa luma kong camera, which is GoPro Hero 11. My Hero 11, it was released on September of 2022. So 2 years old na siya. Lumang sensor, of course, you know, GoPro. Ang problema ko sa GoPro is lagi siya nag-overheat. Yung battery life hindi ganun kahaba. And minsan nag-freeze siya. And then para masaksakan mo ng mic, kailangan mo ng mga kung ano-anong accessories. So yeah, naisip ko talaga, sabi ko, kailangan ko na magpalit ng camera brand kasi Insta360 and DJI, you know, pagka magkakabit ka ng mic, hindi mo na kailangan ng kung ano-ano, and then meron na rin itong quick release. So, ayun. Ayun nga, this year, nag-decide ako na kunin talaga tong Osmo Action 5 Pro. Pero, ayun nga, hindi siya ganun ka-pro. There you go. Don't be scared, man. You got it. Say hi to Lolo. May bago tayong camera, pre. Oh, anong camera yan? DJI, pero parang hindi ko type eh. Parang hindi pro eh. Hindi siya masyadong pro. Oy, kamusta po? Si Lolo Bagnoy. Oh. Ano nasa yung mga isda? Oh. Ano yung isda? Ito yung hinuli ko na ano. Dili na. Ayan oh. Uy. Malalaking hipon yan, boy. Salamat. Hindi nga, nakukulangan kasi ako sa bitrate, man. Baka kailangan yung homeless guy ang babami. Ikaw nga, testing mo nga. Testing. Hindi ka na homeless eh. Homeless guy. Maganda kulay niya kapag... Nalagay dito sa may Yan. araw. Parang ang konti, namumuti ka na eh. Maganda naman oh. Maganda nga, yun nga ang akala ko. Oo. Maganda, di ba? Ganda ng kulay. Yeah. Oh, hindi kaya nasa akin lang yun. Hindi, ang ginawa ko, tinest ko yung... Napakaliwanag dito, boy. Tinesting ko yung... Nag-bike ako, di ba? Oh. And then, nung tiningnan ko yung files, yung bitrate niya is wala pa sa kalahati nung bitrate nung luma akong GoPro. So, ang nangyayari, pag tiningnan mo, it's not bad kapag nakatayo lang tayo na ganyan, di ba? Yeah, maganda. Okay lang. Pero pagka nagbabike ako, tapos maraming moving objects, makikita mo yung jitter niya. Parang may pixelated na. Kasi. I don't know. Kita mo, alam ko yung pixelated. Oo, kaya parang gusto ko i-return to eh. I-return mo sa na. Best Buy. I-return mo na. Yeah, like I said, pag nandito, pag maaraw ba, maganda oh. Oh, ganda ng kulay oh. Puge. Oh. Ang weird eh. Fishing na lang tayo. Ang bayabas. Bayabas? Tingnan natin. Dalawang kalamansi. Dalawang kalamansi. O yun. Bayabas? Ayos to ah. Alam na. Pagka kailangan natin ng sinigang, pwede yan sa sinigang, di ba? Hindi, yung malalaki yan. Ayun nga, pwede yan. Hindi ba yun yung nilalagay sa sinigang? Hindi yung sinigang, yung pinagsisinigang. Yung pink ang loob. Ah, may ganun pa pala yun. Maliit lang. Ah, tapos? Yan kalamansi.
Calamansi, yan. May pa isa. Ayos ah. So, pag harvest season na. Strategic yan eh. Ano yung... Sabi ni Uncle, kailangan direct sunlight. Aba? Eh, direct sunlight naman dito. Direct. Oh yeah, ito mo, direct. Ay, Si direct. si direct. Ayan. Alas 12. Okay yan. Ayos. Wala lang. Pinayabang lang niya sa akin yung mga plants niya. Para pag harvest season na, syempre, Hindi ka naman sila. dito na kami pupunta. O, di ba? Ready na? Sandali lang. Bagal mo eh. Ano yan? Ah, may camera ka din? Security cam. Security cam. May camera. Hindi pwede pang-vlog yan. Pang-vlog ko to. Hindi pwede yan. Security nga eh. Pang-vlog. Hindi, nilagyan ko na ng kuhan. Ay, lagay mo na dyan. Ano tawag doon? Solar panel. Ay, may solar panel ka? Design para... Galing oh. Ayos yan ah. Lagay mo na rin to dyan. Okay na ba yung mga gear natin? Okay na. Wala akong paglalagyan to. For some reason, I think I need this. Lagay mo to sa cooler. Ayun. Oo nga no. Yan, cooler na dadali natin? Oo. Bakit? Wala tayong cart? Sure ka? Oo. Hindi naman tayo maglalakad malayo. Okay. Lagyan natin. Basta lagyan natin ng yelo niya. Ayun, para malamig yung gear. Oh yeah. Bili tayong hipon. Pambait. Thanks. Amoy hipon nga dito ah. Oh. Oh, they sell trouts here. What? Trouts 8? Ang mahal pala nito. That's crazy. They even sell croakers. Really? Ang mahal pala ng croakers. Kaya pala binibenta ko yung mga isda. Ito, hindi ko, ang dami nating mahuhuli nito. This winter. I wonder if they buy fish. You guys buy fish from local fishermen? Yeah. Okay, so hindi ko alam yung mga isda pala na nahuhuli ko. Ang mamahal pala. So itong seafood market na to, kinausap ko yung may-ari. And maybe... Why are you calling, bro? I'm not calling you, my bad, bro. I don't know. So, sabi nila, hey, pagka marami ka nahuling isda, gusto mo ibenta? Let me know. Okay, parang Illegal. illegal to men ah. Alright. Okay, let's go. Medyo mahangin today, so matitesting natin ang wind noise cancellation nitong bago nating action cam. And hopefully meron tayong action mamaya pag nag-fishing na tayo. Medyo that's about 300 yards away. Pretty sure may fish that dito. I can smell it. First time ko lang mag-fishing sa ilalim ng tulay. Normally nasa ibabaw ako ng tulay. But this time nasa ilalim tayo. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. E buti na lang maraming pylons kasi nahihina ako eh. Dito na tayo, may tao dun eh. Yeah, may tao dun. Right, dito tayo. Okay. Okay, we got 2 shrimps. I got a new hook. Two hours later. Yeah, lipat tayo. Walang isda dito. Meron maliit. May nahuli si Chessy na maliit na pinfish. Okay, bokya. No fishies. Okay. Let's go. Kamusta yung focus? Focus pa? Kita nyo ba yung mga lubak-lubak sa mukha ko? Again, this is a 4K video. 4K 24 frames per second. And naka-horizon balance siya. So hindi siya super wide. Kaya pagka tinagilid ko tong ganito na konti na ganyan, yun. You know? Alright, let's do a stabilization test.
Okay ba? Stable ba? Ayos ba? Alright, hagis natin. Okay ba? Come on, man! Bagal eh. Nauna na si Uncle dun, oh. Iniwan na kami ni Uncle. Bagal ni Jesse Boy. At least may nahuli kang pinfish. Ayos to, ah. Ha? Pati ako, chinailak mo, ah. Lupit mo, ah. Alright, back to the house. Nag-decide kami na mag-relax na lang sa bahay. Kasi kailangan namin mag-relax eh. Kasi why not, diba? Why not, Pog na? I know. Okay, back in the house and gamit ko ngayon itong dalawang camera. Ito is the Action 5 Pro. Ito naman yung GoPro Hero 11 ko. Now, ito yung naririnig mo na audio sa GoPro, and then now, ito yung naririnig mo na audio sa DJI Action 5. Yeah, maganda yung kulay ng Action 5. Maganda siya sa low light. Actually, pag pumasok ako dito ng konti, didilim na yung GoPro ko. So, parang hindi na ganun kaganda yung quality niya. Pero pag maliwanag, and kapag mabilis ang, pag may mga fast moving object, like mamaya, umuulan ngayon pero magbabike ako. Mamaya, I don't know kung makikita nyo yung difference sa YouTube, pero sa monitor ko, nakikita ko na yung quality nitong Action 5 Pro is hindi talaga siya ganun kaganda. Like what I said, I like the Action 5 Pro. Ang ganda ng setup nito, maganda yung screen, maganda yung audio, lalo na yung audio, ang ganda. And maganda yung kulay. So, plus yung battery, matagal maubos. Itong GoPro, hindi ko pa nga ginagamit. 75% na lang yung natitira. So, yeah. Hinihintay ko lang na tumila ng konti yung ulan. And, itatry ko. Tatry ko ipakita sa inyo. Para naman, of course, meron akong proof na mas gusto ko yung quality ng GoPro. Mas gusto ko yung overall quality nitong Osmo Action 5 Pro. Pero kulang siya ng bitrate. Ang baba ng bitrate ng DJI Osmo Action 5 Pro. 50 megabits per second lang yung na-reach ko na bitrate nito, itong Action 5 Pro, sa 24 frames per second. Itong GoPro na to, it can reach up to 120 megabits per second, which is significant. So, I think that's basta, yun na yun. Pero gusto ko bang i-keep tong Osmo Action 5 Pro? Of course, I wanna keep it. Maghihintay ako ng firmware update maybe, and maybe bigyan nila tayo ng option na makapag-record ng high bitrate dito sa bagong Action 5. Pero kung hindi, I'm gonna wait for like 2 weeks. Pagka wala silang nilabas na, or actually I'm gonna wait hanggang matapos ng October. Pag wala silang binigay na update, I think isosoli ko tong Action 5 kasi okay siya, maganda siya kapag walang fast moving action. Maganda siya pag pang vlog lang, okay. Ang ganda, solid to pang vlog, I'm not gonna lie. It's a really good camera for vlogging. Pero kapag gagamitin ko na siya sa bike, kasi may bike channel ako and kailangan ko ng high bitrate camera sa biking channel, kailangan ko ng mas mataas na bitrate. You know what? Okay lang yan kahit umuulan. Testing natin. Alright, let's go. Ngayon pa lang sa screen ng DJI, kitang-kita ko na mas maliwanag siya. Mas maganda, mas maliwanag dito sa screen ng Action Cam. GoPro medyo madilim. Oh man, ulan. So, hindi ko na itetest yung stabilization because both of these cameras are just, insanely good in terms of stabilization. When yung audio naman, I'm not really gonna test the audio. It's gonna be like it's gonna be really windy anyway. So yeah, image quality lang talagang itong tetest natin. Let's go. Nice. How is it? I don't know if you guys can see this on your screens pag nasa YouTube na, but on my monitor I can see the difference. You know what? Damn, this rain. I gotta go. I need to go home. Parang lalakas yung ulan. Baha na naman dito sa amin. Babagyuhin na naman kami. Next week, may paparating na naman. I better clean my lens. Dang it.
I really can't test this out. That way you guys can see it because of my lens are wet now. Alright, let's go. Okay, I gotta go home. I'm done. I think that should be good enough. Okay, so my little testing is done. Although hindi naman siya professional testing dahil hindi naman ako professional tech tester or tech reviewer. Pero hopefully napansin nyo yung sinasabi ko. I don't even know kung mapapansin nyo. Depende yan sa monitor nyo or sa screen nyo. Maybe nanonood ka lang sa phone. I don't think you'll actually notice it. But sa monitor ko, kitang-kita na kapag mabilis na yung andar ng bike, yung itong DJI is medyo nahihirapan siya. Ayun nga, medyo nagiging pixelated, medyo nagiging muddy yung footage, lalong-lalo na dun sa harap mismo ng gulong ng e-bike. Pansinin nyo, medyo nagiging muddy, and pansinin nyo rin yung screen ng e-bike. Medyo nagiging muddy siya. Actually, nung ginagawa ko to, ayan, yung movement na yan, then nilagay ko yung footage sa computer, and then pag gumagalaw ako, may napapansin ako ng mga pixels dahil nga mababa ang bitrate nitong DJI Osmo Action 5. But itong malaking but, ang ganda ng kulay nitong DJI Osmo Action 5. Ang haba kasi ng pangalan nito eh. Action 5 na lang, Action 5 Pro. Ang ganda ng kulay nito, ang haba ng battery life, ang ganda ng audio quality. Actually, yung audio nito ang ginamit ko nung nagbike ako kanina. Ang lakas pa ng hangin pero naririnig nyo pa rin ako. Kung GoPro yung gamit ko, wala kayong maririnig kundi ganun. So, anyway, yung GoPro, ang kulay niya is laging warm. Laging medyo parang madilaw. Okay yun kapag nagbabike ako sa trail. Pero kapag tinututo ko na siya sa mukha ko, naninilaw yung mukha ko. Mukha akong addict, di ba? Dito naman, okay na okay. Napaka-natural ng kulay nito. As in, medyo may konting HDR siya. Lalo na kapag, hindi pala konti. Pag maulap na ganito, medyo aggressive yung HDR niya. So, hindi siya masyadong magandang gamitin pagka medyo madilim. Pero pagka maganda sikat ng araw at maliwanag, perfect vlogging camera to. Huwag ka lang mag-mountain bike or basta anything that is fast moving. Ayun. So, hindi ko alam kung i-keep ko ba talaga to. Gusto ko i-keep kasi ang gandang gamitin. Dahil mababa yung bitrate, mababa din yung file size. Mas madaling mag-edit. So, Sketch 22, gusto ko siya dahil nga, oh man, ang ganda talaga niyang gamitin. Pag tinurn on mo, like instant, magugulat ka lang naka-on na. Pag na-record mo, naka-record agad. Tapos yung screen, ang ganda gamitin, ang bilis. Hindi siya naglalag, hindi siya nag-overheat. And itong battery nito, kahapon ko pa to gamit. Hindi pa nalolobat. Yung GoPro na nag-video ako dyan, ngayon lang, yung katatapos lang na test, 50% na lang yung battery niya. Ganun kabilis. And yeah, anyway, I don't know. What do you guys think? I-keep ko ba tong DJI Osmo Action 5? Okay lang ba? Maybe gamitin ko na lang to mainly dito sa vlog channel ko, and then yung GoPro na lang yung gamitin ko sa bike channel, which is, you know, I mean, tagal ko na ginagamit sa bike channel yun. Okay naman. Pero, you know, again, kailangan ng bagong camera kasi 2024 na. Diba? Anyway, comment down below what you guys think, and yung mga DJI fanboys dyan, please don't hate me kasi nung nakaraan, sumali ako sa DJI Facebook page group. Ayan. Nung nagtanong lang ako about sa bitrate, sabi ko, kailan ba tayo mabibigyan ng update about sa bitrate nitong Osmo Action 5 Pro? Ay, ang dami nagalit. Sabi, wala kang alam. Hindi mahalaga yung bitrate. Sabi ko, gano'n. But anyway, at ayun na nga, isa na namang walang kakwenta-kwentang vlog na napanood nyo. Don't forget to like, comment, and subscribe. At lagi nyong tatandaan mga Earth Love, Peace, and Happiness lang. I'll see you guys in my next video. Peace.